Ito ang Balitang Bayan, hatid ang katotohanan sa bawat tahanan. Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon ay Martes, Pebrero 25, 2025. Ako si Angel Musong. At ako naman si Heinz Balmoria. Ito ang Balitang Bayan, hatid dito katotohanan sa bawat tahanan. Narito naman ang mga pangunahing balita ngayong araw. Korte Suprema, pinagkokomento ang Senado hinggil sa petisyon na humihiling ng agarang paglilitis sa impeachment ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Mga senador na sina Erwin at Ben Tulfo nabla sa pinakahuling survey para sa halalan 2025. Mga solusyon laban sa droga at krimen inilatag ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa kanilang kampanya. Ito ang Balitang Bayan, hatid ang katotohanan sa bawat tahanan. Para sa detalye ng ating unang balita, narito si Ria Dagani. Salamat, Heinz. Pinagkokomento ng Korte Suprema ang Senado kaugnay sa isang petisyon na humihiling na itigil ang impeachment trial laban sa Pangalawang Pangulong Sara Duterte. Ang petisyon ay hinihain ng ilang pro-Duterte na abogado na kumukwestiyon sa proseso ng impeachment. Sa ngayon, hinihintay pa ang tugon ng Senado sa nasabing usapin. Maraming salamat, Thea. Para naman sa detalye sa ikalawang balita ukol sa dalawang senador, narito si Marvin Hugasy. Salamat, Angel. Sa pinakahuling pre-election senatorial survey na isinagawa ng Tangere, lumapas na tabla sa Erwin at Ben Tulfo na kapwa nakakuha ng 53% voter preference. Ang magkapatid na Tulfo ay parehong kilala sa larangan ng media at sa ngayon tumatakbo para sa Senado sa darating na halalan. Salamat Marvin. Para sa huling headline, narito si Gerald Montilla. Salamat, Heinz. Inilatag ng mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang kanilang mga plano upang labanan ng kriminalidad at droga sa bansa, partikular na sa Metro Manila. Ito ay bahagi ng kanilang kick-off campaign na ginanap sa Pasay City kahapon. Binigyan din nila ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan upang masugpo ang mga suliraning ito. Ng mga malalakas na suporta sa ating mga pulis at lokal na pamahalaan. Maraming salamat, Gerald. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon mula kay Justin Cacho. Magandang umaga, Pilipinas! Narito ang ating ulat sa panahon para sa araw na ito. Sa Luzon, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat sa pag-ulan dulot ng shoreline at amihan, particular sa silangang bahagi at hilaga at gitnang Luzon. Sa Visayas, magiging maulap ang kalangitan na may posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon at gabi. Pinapayuhan ang mga residente na magdala ng payong at mag-ingat sa posibleng pagbaha nito. At sa Mindanao naman, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ay patuloy na nakakaapekto sa katibungang bahagi ng Mindanao. Kaya't asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Pinapayuhan ang lahat ng maging alerto na posibleng pagbaha at landslide. Muli, ako nga pala si Justin Cacho, ang buhay ay weather lang. Maraming salamat Justin. At yan ang kabuuan ng ating balita at ulat panahon ngayong umaga. Muli, ako si Angel Musong. At ako naman si Heinz Balmoria. Magandang umaga, Pilipinas. Ito ang Balitang Bayan, hatid ang katotohanan sa bawat tahanan. Ito ang Balitang Bayan, hatid ang katotohanan sa bawat tahanan.